umabot sa 2 oras lang kung tutusin ang buhos ng ulan kahapon. Pero maraming lugar ang binaha. Hindi na nagtataka ang MMDA. Kabi-kabila raw kasi mga road project na hindi pa rin natatapos. Mula sa Maynila, nakatutok live si Rida Reyes. Rida. Yes, Mel, aminado ang DPWH at ang MMDA na malaki raw ang naging epekto ng mga kabi-kabilang mga road construction projects ng DPWH sa biglaang pagbaha na nagdulot ng biglaang pagbaha sa ilang kalsada sa Metro Manila na siya namang nagdulot ng matinding trapiko. Inabutan na ng tag-ulan at hindi pa rin tapos na pagsasaayos ng drainage system at kabi-kabilang road construction ng DPWH. Ang mga ito raw ang dahilan ng biglang pagbaha kahapon sa ilang bahagi ng Metro Manila ayon sa MMDA at DPWH. Expected yan dahil limited yung road space capacity natin. Nagsanib na yung nagsanib na yung sinasabi kong parang kwintas ng iba't ibang gawaing infrastruktura, yung maraming lansangan ngayon ginagawa. At dahil inaasang masusundan pa ang mga pag-ulan, minamadali na raw ngayon ng MMDA ang pagdiklag sa mga baradong drainage system, lalo sa mga lugar na pinakamadaling bahain. Pansamantala rin munang hindi pinayagan ng MMDA ang road reblocking ng DPWH para hindi makaabala sa traffic sakaling umulan ulit. Nakaschedule kasi yan dapat tapusin namin yan. So may mga factors naman na hindi kami basta-basta papayagan ng MMDA. May mga reason yan. Na-naintindihan naman namin. Sa 29 na major road construction project sa Metro Manila, 16 pa lang ang nasisimulan at matatapos ng 2018. Mayroon pang 39 areas na kailangang isailalim naman sa drainage system repair. Humihingi kami ng pangunawa sa mga tao. Ang gobyerno naman ay hindi tumitigil sa paggawa ng mga solusyon. So in the end, lahat ng mga ito pakikinabangan natin lahat. May 3 ring box culvert project ang DPWH sa Maynila na magsisilbing catch basin ng baha. Isa rito ay nasa Blumentritt na dadaluyan ng tubig mula Dimasalang, Maceda at Espanya na laging binabaha. Pero hindi pa rin ito natatapos. Kaya ang mga residente sa lugar magtitiis pa rin hanggang sa susunod na taon. Yung tubig sa Obrero, nagpupunta rito, tumutuloy dito. Kaya pag mulan, mataas talaga ang tubig. Konting ulan pa lang po sa may bandang Dimasalang, baha na agad. Tapos dito naman o banda rito, lalo na bandang Pambunting, ayan, dyan na simula na talagang matataas na ang baha. Aminado ang lungsod ng Maynila, mahirap talaga ang sitwasyon kapag malakas ang ulan, lalo pat below sea level ang Maynila. Kaya bukod sa DPWH, may proyekto rin sila laban sa pagbaha. We conducted during the summer a dredging effort within our city streets. Yung bang ma-mitigate yung epekto in such a way, mabumilis yung pag-subside ng tubig. Meron kabilang sa mga short-term solutions na nakikita ng MMDA ang regular na pagsasagawa ng declogging ng mga barado na mga drainage systems gaya na lamang itong kanilang isinasagawa ngayon dito sa isang bahagi ng Espanya sa Maynila. Dire-diretso na yan, Mel, hanggang hating gabi mamaya at inaasahang magpapatuloy hanggang bukas na ng umaga. Yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Espanya sa Maynila. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.